Mai, and welcome to My Goodness. Today guys, gagawa tayo ng crab and corn soup. So, from scratch. Madali lang to guys. Pwede kayong bumili ng isang sweet corn lang. And then, crab stick. Just a few crab sticks. Pwedeng 5 pieces, 4 pieces. Pwede na. Kasi 50 per kilo dito sa amin. So, lumalabas lang to na around 15 pesos ang isang piraso. So, actually, mas mura pa siya kaysa dun sa mga canned corn na nabibili sa groceries. Ito kasi, kaya tumatagal sa akin ng corn ay bina-vacuum seal ko. So, this was already 10 days old sa ref. Naka-vacuum seal lang siya. Pero, tingnan nyo, fresh na fresh pa rin siya. Ito yung pinaglagyan ko sa kanya. Yung, ayan, corn. Nakalagay siya corn November 18 pa. And today is already November 30th. Okay. Diba, nakita nyo hindi siya yung parang nagda-dry na ganito. Ito lang medyo na-expose. Binibili ko to na meron pang takip yung corn. Yan, hindi ko tinatanggal, hindi ko pinapatanggal sa kanila. Para mas tumagal yung pagka-fresh ng corn natin sa fridge na naka-vacuum seal. Okay, simulan na natin ang pagluluto ng ating simple but very tasty crab and corn soup. So, ito yung madali ang crab and corn soup na niluluto ko. So, hindi ako bumibili kasi ng mga instant. Bukod sa mahal, ay napaka-konti ng mga ingredients na nakalagay. At the same time, maraming flavorings or additives, mga MSG. Ito kasi makokontrol ko yung salt and lahat ng ingredients na pwede kong ilagay. So guys, pwede nyo na rin, kung wala kayong pang vacuum seal ng corn nyo, pwede nyo siyang gayatin ng ganito and then i-freezer nyo na lang. Tapos kuha na lang kayo pag gagawa kayo ng crab and corn soup. Ayan, so ito, binili ko lang sa online kasi parati akong gumagawa nito. So this is very helpful to me kasi kakayasin nyo lang na ganyan. Diba? So, sinasagad lang natin yung pag-scrape dun sa ating corn cob. And guys, sa isang piraso lang, napakadami nyo ng corn na makukuha. With just 15 pesos. Actually, pwede pang magmura to pag panahon ng mais. Okay. So, yan na yung itsura ng mais natin. Mas marami pa siya actually sa canned corn na mas mahal, doble ang presyo. Kaya, mas gusto ko yung fresh na lang. And then, ang gagawin natin dito sa ating crab ay gutay-gutay nyo lang or isi-shred. Medyo madami na kayong magagawa dito guys sa crab and corn soup na to. Pang buong pamilya na to, pang 6 persons. Kaya hindi ako masyadong fan ng mga instant kasi ever since, mas gusto kong lutuin siya from scratch kasi mas madami at the same time, fresh yung lasa. Okay, simulan na natin ang pagluluto. So, nagsatay lang tayo ng butter at onion. Then, lagay natin yung ating corn.
Then yung ating crab stick. Add tayo ng water. Mga around 5 cups. Yan. So, pwede siya for up to 1.5 liters of water. Lalagay ako ng konting salt. Pepper. And then, pakuluan lang natin. Check natin. So, ayan. Mabilis lang lumambot ang corn, guys. Naano natin. And then, magmimix lang kayo ng water sa cornstarch. 1/4 na cornstarch. Pwede nyong dagdagan kung napadami yung water nyo. Kung umabot kayo ng 1.5 liters. So, right now, ilalagay ko na yung ating beef cubes. You can use chicken or you can use yung water na ginagamit nyo, yung chicken broth. Kung meron kayong pinaglagaan ng karne, pwede yun ang gamitin nyo, or vegetable broth. And then, maglalagay na tayo ng slurry o yung ating cornstarch na minix sa konting water. So, ang ating slurry ay adjustable. Depende sa result ng ating soup. Kung gaano siya ka-thick. Isang egg na i-beat nyo lang. Ilagay natin. So, i-check nyo yung soup nyo. Kung thick na ba siya, yung hindi siya yung parang ganito na tubig. Dapat medyo thicker. So, nakukulangan ako sa pagka-thickness ng ating soup. Magdadagdag ako ng konting cornstarch na tinunaw ko sa tubig. And then, i-add nyo lang ng pakonti-konti para hindi naman sobrang malapot. Hintayin nyo lang. Kung nakita nyo yung kulang pa, then i-boost nyo. So, nag-add lang ako ng mga 1 tablespoon. Okay, so titingnan nyo yung thickness ng soup. So, ayan. Ito, mas okay na to sa akin. Yung ganito. So, you can add 1/4 cup until 1/2 cup ng cornstarch. Sa 1.5 liters of water. Ayan. So, okay na yung consistency. Kasi depende yan guys sa dami ng ingredients na nilagay nyo. And then, check nyo yung lasa kung okay na. Adjust na lang kayo kung kailangan nyo palagyan ng konting fish sauce. And, there you go. Okay na yung ating soup. And then, nag-add lang ako ng konting parsley. So, optional naman to guys. Okay, ganun kabilis. Luto na yung ating crab and corn soup. Sarap. As always, guys. Sarap. One of our comfort food. Sarap. And at the same time, may nutritional value talagang makukuha dito ang inyong mga anak at ang inyong pamilya. So have a great day everyone. Enjoy your crab and corn soup. Bye!